Hi everyone! Kumusta na po? Kumusta ang inyong weekend? Nakakapag-relax po ba? Linggo ngayon, hello po sa inyong lahat, lalong-lalo na dun sa mga suki nating tagapakinig na kahit busy tuwing linggo kasi nga family day, ay hinahanapan pa rin ng panahon ang pakikinig nitong ating YouTube channel. Okay lang naman kung hindi kayo linggo nanonood o nakikinig nito. Ayos lang din, ang importante nandyan ka. Ang importante, hindi mo ako iniiwan. Ang importante, hindi kagagaya ng iba. Charot lang. Hello po, kumusta? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ang inyong mga puso ay nasa mabuting pakiramdam at masaya. Ganon, nagmamahal at minamahal. Hello po sa inyo. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin. Welcome po dito sa ating YouTube channel. Nawa po ay nag-enjoy kayo. Kung bago kayo sa channel natin, welcome, and sana nakapag-subscribe na at nakaklik na ng notification bell para laging updated sa bawat video na aking i-upload, di pala iyo. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, naway ang video na ito ay magustuhan mo nang sa ganun ay makapag-subscribe ka. And syempre sa mga nakapag-subscribe na at alam na ang drill na dapat kino-comment yung mga reaction, yung mga pa-shoutout and everything, kasi ito lang po ang magagawa ko sa ngayon bilang pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Hello kay Riri Pot. Magandang araw sa iyo, Riri Pot. Sana kayanin mo rin ang laban araw-araw sa buhay. Vic Manzanares, kumusta ka rin? Ako'y maayos lang naman. Jula Laranyo, maraming salamat. From Opol, Misamis Oriental with love. Hello po sa inyo. Ayan, sa mga nakikinig na pamilya niya. From Sodi nga pala si Jula. Hello, excited daw kasi 49K na raw ang ating subscribers. Malapit na malapit yan. Alam nyo na, 'di ba? Kwento ko na ang mapapakinggan nyo kapag tayo ay umabot ng 50,000 subscribers. Malapit na 1,000 na lang. Hello kay Babe Gea Tarok from Japan. Maraming salamat. Bemeline Lumapag. Pedi Gia Acosta. Ayon, Fernan Paskin. Parang first time kong mabasa yung pangalan mo, Fernan. Ikaw ba'y first time listener? O first time ko lang talagang nabasa ang mga messages mo kahit ang dami-dami na? Hello, Fernan. Hello kay Kulitang Magnanay. Maraming salamat. Delia Rinco, thank you so much sa iyong pakikinig. And maraming salamat din kay Mendorenyo ako. Ayan, salamat. 9 daw silang magkakapatid. Ganon. Meron talagang mga buhay-buhay na hindi masyadong magaan, 'di ba? Paminsan-minsan yung mga pinagdadaanan natin, akala natin yun na ang pinaka, pero may iba pa pala na mas malala ang pinagdadaanan sa atin. Ronald Feliciano, hello daw kay Jeline Tiamzon. Maraming salamat. Jamie Rodriguez, thank you so much sa inyong pakikinig. Lucky Asebrans, maraming salamat sa inyo. And of course, maraming salamat din kay Victor Cos. Ayun, maraming salamat Victor Cos. Hello kay Roslyn Valencia. Maraming thank you, Roslyn. Driver Basurera sa Japan. Hi po, maraming salamat sa iyo. Mary Jane Cahudo from Italy. Mark Jed Galdones, maraming salamat. Victor Sarza, thank you so much. Lilian Madria, maraming thank you din sa iyo, Lilian. Jazzod Channel, Bunso Barbara Reynaldo Canto, maraming salamat. Eileen or Ailisiocom, maraming thank you sa iyo, Ailey. Gail Easy, maraming salamat. And syempre, Maylin Mariano, LV Lapot, Maria Lornita Cacho, maraming salamat sa iyo. Ay kay LV Lapot, maraming salamat again. May Mascarenas, Maria Rapada, Cindy Rosalina, Honey Lee, hello Honey Lee, maraming salamat sa iyong pakikinig. Jeanette Ramos, Margie Parcon, ayun, maraming salamat din kay Viansky TV. Hi Vians, maraming salamat. Jovi Orenio, thank you so much. Viansky again, hello po. Rinbot, maraming salamat. Asin Sheng,
Thank you so much, Teodoro Crisostomo. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat po ng nakikinig sa atin araw-araw, walang sawa. Thank you so much. Hi from Sydney, Australia, always listening. Connie Batan, maraming salamat Connie. And hello do sa anak niyang si Franz. Ayon, we always love you anak. Ayon, hello po sa inyo. Divina Akayin de la Pena, maraming salamat. Ayos lang naman ako, Divina. Jay Ranoy, thank you. Jean Gonzalez, maraming salamat sa inyo at sa lahat po ng mga hindi natin nababasa. Pasensya na po, comment lang po kayo ng comment baka bukas. Ayun, comment nyo na ang mabasa natin at pa-shoutout nyo na ang ating i-ere dito sa ating programa. Nako, kayo po ba ay merong mga pinagdadaanan sa buhay? Nako, pinagdadaanan na masasabi mong, Mama Mia, kahit anong gawin ko, hindi ko talaga lubos maisip kung bakit nagkaganito pa rin. Ginawa ko naman ang lahat. Kayo ba? Handa pa rin kayong ipagpilitan ng isang bagay kahit alam nyo na sa huli kayo lang din ang maiiwan at kayo lang din ang masasaktan? Ating pakinggan ang letter mula kay Harold dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. May mga bagay na talaga namang hindi natin pwedeng ipagpilitan. Dahil kahit gaano pa man natin ito ipagpilitan, ay tayo lang din ang masasaktan. Tayo lang din ang mahihirapan. At tayo lang din ang luluha sa huli. Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Harold. Mama Mia, hindi ko lubos sa akalain na magkakaroon ako ng lakas ng loob para ibahagi dito sa inyong programa ang kwento ng buhay ko. Mama Mia, simulan po natin ang lahat nung nag-second year college ako. Hindi naman po ako kagwapuhan masyado, pero ang sabi nila, malakas daw ang dating ko dahil confident ako sa sarili ko. Hindi naman yung overconfident, Mama Mia. Para bang bilib lang talaga ako sa sarili ko at alam ko yung self-worth ko. Aaminin ko, Mama Mia, nung una ay meron po akong pagka-chick boy. Sa school kasi namin, Mama Mia, lalo na kapag lalaki ka, kapag marami kang nagiging syota, marami kang mga chicks, ay mas nagiging sikat ka. Hindi lang sa mga lalaki kundi maging na rin sa mga babae. Ewan ko ba? Siguro taglay na natin talagang mga tao na kapag may isang bagay o tao tayong hindi pwedeng maangkin, ay para bang mas nagpupursige at mas ginaganahan tayo na maangkin ang bagay na yon. Ganun po kasi ang pakiramdam ko noon, Mama Mia. At dahil nga masyadong madali lang para sa akin ang maghanap ng mga babaeng papatol sa mga gusto ko, Mama Mia, wala po akong relasyong nagtatagal. Hindi po talaga ako napipirmi sa isang babae. Siguro yun ang sinasabi nila na kapag marami kang options o marami kang choices, ang nangyayari ay tinitikman mo lang. Ang nangyayari ay sinusubukan mo lang. Kapag merong palya, merong aberya, tapon agad. Balik sa umpisa at kukuha na naman ng magiging karelasyong bago. Siguro, Mama Mia, noon naniniwala po talaga ako sa sinasabi ng karamihan na men in nature are polygamous. Ibig sabihin, kaming mga lalaki, hindi talaga makonte-kontento sa iisang babae. Meron at meron talaga kaming hahanapin sa mga babaeng nakakarelasyon namin. Pero totoo din ang sinasabi ng iba. Lahat ng bagay, maging tao, ay may katapat. Mama Mia, hindi sa lahat ng panahon na lagi kang nananalo. Hindi sa lahat ng panahon na nakukuha mo ang mga gusto mo. Hindi sa lahat ng panahon ay walang kakalaban sa'yo. Mama Mia, ang akala ko kasi nung una ay palagi na lang akong magiging swerte. Na lahat na lang ng magustuhan ko
Lahat na lang ng kailanganin ko ay makukuha ko. Pero nag-iba ang ihip ng hangin nung makilala ko si Elaine. Mama Mia, si Elaine po ay isa ring estudyante sa school kung saan ako nag-aaral. Pero kung ako ay second year college na, si Elaine po ay fourth year high school pa lamang. Oo, Mama Mia. Yung university kasi namin na pinag-aaralan ko ay iisa po ang high school at college. Iisa lang ang entrance pero magkaibang buildings. Mama Mia, simple lang po talaga si Elaine. Hindi siya katulad ng mga babaeng na ikakama ko o mga babaeng nakakarelasyon at nakaka-fling ko. Walang kaarte-arte sa kanyang katawan si Elaine. Hindi katulad ng karamihan sa mga babae ngayon na halos lahat na yata sa katawan ay hindi natural. Si Elaine, Mama Mia, natural na natural ang kanyang ganda. Hindi siya masyadong kaputian pero hindi rin naman kayumanggi. Fair lamang ang kanyang complexion. Mahaba at kulot ang kanyang buhok. Mama Mia, mahaba rin ang kanyang mga pilik mata. Sakto lang ang kanyang ilong. Hindi masyadong pango pero hindi rin naman matangos. Mama Mia, ang pinakamaganda kay Elaine ay ang kanyang mga mata. Kapag tumingin siya ay para bang nangungusap. Kapag tumingin siya sa akin ay para bang inaarok niya maging ang kaibuturan ng aking kaluluwa. Hindi ko alam kung ako lang yon o kung sadyang ganun talaga ang dating ni Elaine sa mga taong tumitingin sa kanyang mga mata. Siya po talaga ang buhay na patunay sa kasabihang, eyes are the windows of the soul. Kasi Mama Mia, kapag tinititigan po ako ni Elaine, ay para bang hinuhubaran niya ang buong pagkatao ko. Para bang sinasabi noon sa akin na magtino na ako, na nahanap ko na ang taong magiging katapat ko. Ibang-iba po talaga ang pakiramdam ko pagdating kay Elaine. Iba siya sa lahat ng mga babaeng nakarelasyon ko before. Kaya naman, Mama Mia, hindi na po ako nagpatumpik-tumpik pa. Kahit na hindi kami personal na magkakilalang dalawa, ay gumawa talaga ako ng paraan para magkakakilala kami, para ma-introduce ko ang sarili ko sa kanya. Isang araw, Mama Mia, ay napadaan ako sa department ng high school. Ang totoo niyan ay sinadya ko yon. Sinama ko pa talaga ang mga kaibigan ko. At sabi ko magtino sila dahil meron akong nagugustuhang high school. Nako pare, mukhang papunta ka na sa pagiging pedophile ah. Ang bata-bata pa ng gusto mo. Sabi ng isa kong kaibigan. Ano bang bata? 3 taon lang naman ang agwat naming dalawa. Isa pa, hello, kaka-18 ko pa lang. At siya, ang alam ko, magsi-16 na eh. Kaya ayos lang yun, sabi ko. Nako, walang ayos dun pare. Bata pa rin yun. Alam mo, hindi kayo magkakatuluyan yan. Kasi hindi kayo magiging parehas ng gusto. Pare, kapag nakita nyo siya, panigurado ako magkakagusto din kayo. Sabi ko. Ginawa pa naming pustahan ng mga kaibigan ko si Elaine, Mama Mia. Pero nung makita na siya ng mga kaibigan ko, ang sabi nila ay normal lang naman daw ang pagmumukha ni Elaine. Hindi nila ito nakikita bilang pagkakakita ko sa kanya na parang isang diyosa kung makapag-describe daw ako. Doon ko napatunayan, kanya-kanya pala talaga tayo ng definasyon ng kagandahan. Kahit na sabihin nilang normal lang ang itsura ni Elaine para sa kanila, para sa akin po, Mama Mia, ay ang ganda-ganda niya. Kaya naman, sinadya ko talagang pumunta sa classroom nila. Tinawag ko ang kapatid ng kaklase ko. Sinabi ko sa kanya na may pinabibigay na baon ang kaniyang kuya pero ang totoo, Mama Mia, ay galing lang yun sa akin. Pagkatapos ay sinabihan ko siya na kung pwede niya akong ipakilala sa mga kaibigan niya. Alam ko kasi, Mama Mia, na kaibigan niya si Elaine. Kaya naman laking tuwa ko nung makadaupang palad ko na si Elaine. Mama Mia,
Nung magkahawak kamay kaming dalawa ay nasisigurado ko sa sarili ko na iba ang pakiramdam ko kay Elaine. Parang may nagising sa kaibuturan ng pagkatao ko. Para bang may natutulog doon na si Elaine lang ang tanging nakapukaw at ang paghawak niya sa kamay ko. Halos hindi ko pabitawan ang kamay niya noon kung hindi lang niya binawi. Humingi ako ng dispensa sa kanya at ang sabi ko ay natulala lang ako sa sobrang ganda niya. Si Elaine naman ay nag-blush noon. Ang sabi niya, mapagbiro daw ako. Ang sabi niya, kilala daw niya ako. Kilala daw nila ang barkada ko na sobrang dami-dami ng girlfriends. Kaya pwede ba, Harold? Huwag mo na akong isali sa mga babae mo, ha? Kasi ako, gusto kong mag-aral ng mabuti. Gusto kong mapaayos ang buhay ko. Parang kanyang sabi sa akin pero nakangiti naman. Hindi ko alam, Mama Mia, kung iniinsulto niya ako o ganun lang talaga siyang magsalita. Pero imbes na ma-discourage ako sa naging reaksyon niya ay mas lalo pa akong na-challenge. Tama nga ako. Iba si Elaine sa mga dati kong girlfriends. Walang dating sa kanya ang karisma ko. Mama Mia, kahit na ayaw niya, kahit na pinigilan na niya ako noon, pero ginawa ko pa rin ang ayaw niyang gawin ko. Dumiskarte pa rin ako sa kanya, Mama Mia. Niligawan ko pa rin siya at araw-araw ko siyang inaabangan sa labas ng school para lang maihatid sa sakayan ng jeep. Nung una ay iwas na iwas siya sa akin. Ayaw niya na nililigawan ko siya. Dahil ang sabi niya, alam daw niya, Mama Mia, at marami daw ang saksi na totoong chick boy at babaero daw ako. Hindi raw ako marunong magseryoso sa relasyon. Hindi raw ako marunong magpahalaga sa reaksyon at pagmamahal ng isang babae. Kaya ayaw niya raw sa akin. Ayaw niya raw na masaktan. Pero sinabi ko sa kanya, Mama Mia, na lahat naman ng tao ay pwedeng magbago. Lahat naman ng tao ay pwedeng magmahal ng totoo. Elaine, hindi ko naman ikakaila sa iyo na totoo ang sinasabi ng iba. Pero sana maniwala ka. Sana maniwala kang hindi na ako ang taong yon. Mula nung makilala kita, sigurado na ako sa sarili ko na ikaw na lang ang babaeng gusto ko. Tumawa siya, Mama Mia. Paano daw siya maniniwala sa akin kung gayong may reputasyon ako sa pagiging isang playboy? Alam ko naman kayong mga lalaki, Harold, lahat ng bagay kaya niyong sabihin. Kung pwede nga lang buhayin niyo ang patay, gagawin niyo para lang mapaniwala ang isang babae at makuha niyo ang gusto niyo sa kanya. Pero ibahin mo ako, Harold. Hindi ako katulad sa mga babaeng sinasabi mo. Oo nga, mas matanda ka sa akin, mas marami kang karanasan. Pero Harold, hindi rin ako pinanganak kahapon. Alam ko rin kung anong klaseng lalaki ang kinakaharap ko. Kaya pwede ba? Tigilan mo na ang panliligaw sa akin. Wala ka rin namang mapapala. Alam mo, mabuti pa humanap ka na lang ng iba. Baka dahil sa akin masira pa ang reputasyon mo. Baka dahil sa akin magiging katawa-katawa ka pa sa mga kaibigan mo. Kaya bago pa mahuli ang lahat, bago ka pa pagtawanan ng iba, tigilan mo na ang panliligaw mo sa akin. Mariin yang sabi, Mama Mia. Pero kahit anong sabihin ni Elaine ay hindi talaga ako sumuko. Pinakita ko sa kanya, Mama Mia, na seryoso ko. Pinakita ko sa kanya na sincere ako sa panliligaw ko sa kanya. Mama Mia, hindi ko na lang laging sinasabi sa kanya na nagbago na ako, kundi pinatunayan ko sa kanya na nagbago na talaga ako. Na dahil sa kanya, iba na ang Harold na nanliligaw sa kanya ngayon. Hindi na ang Harold na dating chick boy. Hindi na ang Harold na dati ay maraming babaeng nakasunod at maraming babaeng pinaiyak. Sa totoo lang, Mama Mia, nung una akala ko lang ay na-challenge lang talaga ako kay Elaine. Akala ko, Mama Mia, ay hindi talaga ako seryoso sa kanya. Akala ko gusto ko lamang patunayan sa kanya na kaya ko rin siya.
na kahit pa sabihin niyang iba siya sa ibang mga babaeng nakilala ko, ay kaya ko pa ring makuha ang kaniyang matamis na oo. Pero habang tumatagal, habang tinatanggihan ako ni Elaine, ay mas lalo kong nare-realize sa sarili ko na seryoso na ako sa kanya. Na totoong gusto ko na si Elaine, Mama Mia. Dahil ang totoo niyan, kahit ilang beses na akong napahiya sa kaniyang pagtatabuyan sa akin, ay hindi pa rin ako tumigil. Kahit walang nakakakita ay nililigawan ko pa rin siya. Kahit sa text, Mama Mia, ay lagi ko siyang tinitext at lagi ko siyang tinatawagan. Lagi kong pinaparamdam sa kanya na mahal ko siya. Hanggang sa isang araw, ay bigla na lang nagbago ang ihip ng hangin. Tinawagan ko si Elaine. Sabado yun ng hapon. Nung una ay walang sumasagot. Nakatatlong tawag muna ako bago niya sinagot sa kabilang linya. Hello? Ba't ka ba tawag ng tawag, Harold? Pwede bang huwag ka munang tumawag? May ginagawa akong importante. Sabi niya, pero halatang halata ako sa boses niya, Mama Mia, na para bang umiiyak siya. Nababasag kasi ang boses niya sa kabilang linya. Elaine? Elaine, ayos ka lang ba? May problema ka ba? Harold, pwede ba wag ngayon? Tigilan mo na ako, please. Sabi niya na ang buong akala ko ay binabanan niya ang tawag, pero narinig ko pa rin ang paghinga niya at ang pag-iyak niya sa kabilang linya. Elaine, hindi kita kukulitin tungkol sa panliligaw ko. Pero kung gusto mo ng kausap, kung gusto mo ng taong makikinig kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, handa ako ha, nandito lang ako. Pagkasabi ko noon, Mama Mia, ay humagulgol na siya sa kabilang linya. Tinanong niya ako kung ayos lang ba sa akin ang makipagkita sa kanya nung hapon na yon. Mabilis pa sa 4:00 ang naging tugon ko. Ayos na ayos, Mama Mia. Dahil lang totoo ay gusto ko rin siyang makasama. Harold, may tao ba sa inyo? Pwede bang doon na lang tayo? Pwede bang doon na lang kita kausapin? Sige Elaine, sunduin na lang kita sa inyo. Wag Harold, magkita na lang tayo pagkatapos ng 3 kanto sa amin. Ayoko kasi na may makakita sa atin, baka kung ano pang sabihin ng ibang tao. Mama Mia, nasaktan ako noon. Bakit ba ayaw niya na may makakita sa aming iba? Single naman siya sa pagkakakilala ko. At ako rin naman ay wala rin naman akong girlfriend mula nung makilala ko si Elaine. Naisip ko na lang na siguro ayaw niya na kantsawan siya sa school. Ayaw siguro niyang malaman ng iba na sumasama siya sa isang chick boy na katulad ko. Bata pa, Mama Mia, si Elaine. Kaya alam kong importante pa sa kanya masyado ang sasabihin ng iba. Nung magkita na kami, 3 kanto mula sa kanila, ay sinakay ko na siya sa motor ko at pumunta na kami ng bahay dahil wala naman noon ang mga magulang ko. Pareho silang may trabaho. Ang mga kapatid ko naman, hindi ko alam kung saan nagpunta. Siguro sa mga barkada o mga kaibigan nila. Ganun talaga, Mama Mia, kapag malalaki na kayong magkakapatid. Hindi na kayo halos mapirmi ng bahay. Pagkarating namin sa amin ay pinaupo ko siya at kinuha ng maiinom. Pagkatapos tinanong ko siya kung ayos lang siya. Doon ay bigla na naman siyang yumuko at umiiyak. Elaine, may problema ka ba? Doon niya sinabi sa akin ang nagkakaproblema daw ang pamilya nila sa pera. Mama Mia, ang sabi niya mukhang hindi na raw siya makakapag-aral pa ng college. Hindi niya raw alam kung paano na ang magiging kinabukasan niya. Nakinig lang ako sa mga problemang ibinabahagi sa akin ni Elaine nung araw na yon. Yung iba nga, Mama Mia, ay hindi ko na matandaan kung ano ba ang mga problemang yon. Yung iba, naiisip ko na baka sadyang nakalimutan ko lang dahil nakafocus lang ako noon sa kanya. Pagkatapos niyang maghinga ng sama ng loob, ay nagpaalam na rin siya. Ihahatid ko sana siya pero nagmatigas siya. Ayaw niya na may makakita sa aming dalawa dahil baka magalit lalo ang kaniyang mga magulang at magkaroon pa ng panibagong problema sa pamilya nila.
Pagkatapos ng pag-uusap namin noon ni Elaine, Mama Mia, ay himalang nagbago po ang pakikitungo niya sa akin. Naging magkaibigan kaming dalawa. Naging hingahan niya ako ng sama ng loob niya. Hanggang sa unti-unti, Mama Mia, ay naging close kaming dalawa ni Elaine sa isa't isa. Nung una ay hindi ko sinasali sa usapan naming dalawang panliligaw ko. Ang sinasabi ko lang ay lagi akong nandyan para sa kanya, para alalayan at gabayan siya. Hanggang sa unti-unting nag-open up si Elaine sa akin. Unti-unti kong nararamdaman, Mama Mia, na para bang nagtitiwala na siya sa akin. Yun ang pinakamahalaga at pinakamagandang pakiramdam ko nung mga panahon na yon. Sa wakas, nagtitiwala na sa akin ang babaeng minamahal ko. Hanggang sa matapos ang 3 buwan, Mama Mia, ay tinanong ko na si Elaine tungkol sa panliligaw ko. Harold, alam mo naman siguro na bata pa ako, hindi ba? Alam mo naman siguro na hindi ako pwede pang mag-boyfriend. Alam mo naman kung gaano ka-stricto ang mga magulang ko. Nasabi ko naman na sa iyo lahat, di ba? Alam ko yun, Elaine. Pero wag kang mag-alala. Handa naman akong maghintay. Harold, hindi. Hindi na kita pa hihintayin pa. Pero may ipapakiusap sana ako sa'yo. Kung sasagutin kita, pwede bang itago na lang muna natin ang relasyon nating dalawa hanggang sa mag-18 na ako? Tanong niya. Mama Mia, doon na ipakiramdam ko lumaki talaga ang mga mata ko at ang mga tenga ko. Hindi ko alam kung tama ba ang narinig ko. Teka, tama ba yung narinig ko? Sinasagot mo na ako, Elaine? Tumawa siya sa naging reaksyon ko. Akala ko, Harold, babae lang ang nagbablush eh. Pero tingnan mo, pulang-pula yung mukha mo at yung puno ng tenga mo. Sabi niya habang tumatawa. Seryoso ko, ano ba? Sinasagot mo na ba ako? Oo nga. Pero sikreto na lang muna natin ang relasyon nating dalawa, ha? Ayoko munang may makaalam na iba. Ayoko kasi na makarating to sa parents ko eh. Alam mo naman. Mama Mia, alam ko. Naiintindihan ko. 16 pa lamang si Elaine noon. Masyado pang bata kung tutuusin para sa isang magulang para bigyang laya ang anak niya na ganoong edad para makipagrelasyon. Kaya naman bawal pa sa kanya ang pumasok sa pagnonobyo. Kaya hindi namin pwedeng ipaalam sa iba. Hindi ko pwedeng ipagsigawan sa mga kaibigan ko na kaming dalawa na nga ni Elaine. Mama Mia, kahit na ayaw ko, ay tinanggap ko na lang ang kondisyon na yon. Nakontento na lang ako. Ang importante sa akin noon ay kasama ko si Elaine. Ang importante sa akin noon ay kaming dalawa ng wala na siyang magagawa pa dahil sinagot na niya ako. Importante sa akin na mahal niya ako. Alam ko, Mama Mia, darating din naman ang araw na pwede na naming ipaalam sa iba ang tungkol sa aming dalawa. Alam ko rin, Mama Mia, na hindi maganda ang relasyon naming dalawa ni Elaine. Hindi sa dahil hindi kami nagkakaintindihan, kundi dahil hindi talaga maganda ang isang relasyong itinatago. Hindi maganda ang isang sikretong relasyon. Pwede naman yung relasyon na low-key pero yung dinedeny nyo ang isa't isa sa harap ng maraming tao, yun ang hindi maganda. Alam kong hindi tama yun. Pero para lang makasama ko si Elaine, Mama Mia, pumayag ako sa ganon. Pumayag akong maging patago kaming dalawa. Pumayag akong magkaroon kaming dalawa ng secret relationship. Ang totoo niya, naisip ko noon, ganito rin kaya ang pakiramdam nung may mga bawal na relasyon? Yun bang may commitment na yung isa tapos nakipagrelasyon pa sa iba? Sa amin kasi ni Elaine, iba ang kaso. Wala naman kaming karelasyon na mga ibang babae o ibang lalaki. Ang sa amin ay hindi pwedeng malaman dahil magiging mitya yun ng kanyang kinabukasan.
Pero ayos lang. Makasama ko lang ang babaeng mahal ko, payag ako kahit na ako lagi ang itinatago. Actually, Mama Mia, magsi 6 months na kami noon na gano'n ang sitwasyon naming dalawa. Kung sasabihin ko sa kanya na gusto kong pumunta sa bahay nila, lagi niyang sinasabi sa akin na next time na lang daw. Lagi niyang sinasabi sa akin na hindi pwede. Sabi niya, darating din daw ang panahon kung kailan magiging pwede na siya. Kung kailan magiging malaya na siya at hindi na bawal sa kanyang mga magulang na magkaroon siya ng boyfriend. Mama Mia, sa totoo lang, kahit na naiintindihan ko naman, yun din talagang madalas naming pag-awayang dalawa. Lalong-lalo na, Mama Mia, kapag nalalaman ko na pumupunta doon ang iba niyang mga kaibigan. Kapag nalalaman ko na may mga malalaki pa na kanyang mga kaibigan na pumupunta sa bahay nila. Tinatanong ko siya, Mama Mia, kung bakit hindi niya ako ma-introduce sa kanyang mga magulang bilang kanya na lang kaibigan. At anong sasabihin ko sa kanila, Harold? Na kaibigan ko ay nasa college na samantalang ako kagagraduate pa lang ng high school? Paano kung tanungin nila ako kung paano tayo naging magkaibigan? Marami akong sinabi sa kanya na pwede niyang idahilan pero ayaw niya, Mama Mia. Ayaw daw niyang ilagay sa panganib ang relasyon naming dalawa. Ayaw niyang malagay sa peligro na malaman ng kanyang mga magulang ang tungkol sa amin. Lagi niyang sinasabi sa akin, Mama Mia, na pinoprotektahan niya lang ang relasyon naming dalawa. Mama Mia, may isang time po na nag-away talaga kami ng malala. Dahil ngayon sa ayaw pa niya, Mama Mia, na humingi ako ng permiso sa parents niya tungkol sa panliligaw ko sa kanya. Baka naman maintindihan ng mga magulang mo kapag sasabihin kong nililigawan pa lamang kita. Alam mo, Elaine, yung ibang mga magulang, maa-appreciate nila kapag sinasabihan sila ng lalaki na liligawan nito ang kanilang anak. Maa-appreciate nila kapag may isang lalaking naglalakas loob na pumunta sa bahay nila para manligaw ng totoo. Mama Mia, grabe ang galit niya sa akin noon. Alam mo, Harold, hindi ko alam kung bakit ka ganyan. Mas matanda ka naman sa akin pero bakit ang kitid-kitid ng utak mo? Sabi niya sa akin. Nasaktan ako noon, Mama Mia. Nasaktan ako nang tinawag niyang makitid ang utak ko. Hindi ko alam kung bakit ba talaga ayaw na ayaw niya akong iharap sa mga magulang niya. Grabe ang naging away namin doon. Halos maghiwalay na kaming dalawa. Galit na siya sa akin at ang sabi niya, mas mabuti daw na itigil na lang namin ang kung ano ang meron sa aming dalawa para wala ng problema. Para pareho na kaming makapag-move on. Maghanap na lang daw ako ng iba, yung hindi bawal sa mga magulang na magkaroon ng relasyon. Para hindi na raw ako mahirapan pa. Mama Mia, sa huli ang away na yon ay nauwi sa iyakan. Pero kahit na grabing away na yon, Mama Mia, ay hindi pa rin kami naghiwalay dalawa. Kahit na gusto na niyang makipaghiwalay sa akin ay humawak pa rin ako. Doon ko napatunayan na talagang mahal ko na si Elaine. Na hindi na talaga ito tulad ng mga fling ko dati o ng mga karelasyon ko dati na kapag nagsawa na ako ay goodbye na agad. Mama Mia, dumating din sa punto na kung kailan ay naghiwalay kami ng konting panahon ni Elaine. Pero kahit sa mga panahon na yon ay lagi pa rin naming ina-update ang bawat isa. Parang label lang ang nagbago sa amin pero yung pakikitungo namin ay parang mag-boyfriend at girlfriend pa rin. Isang araw dahil sa labis ng away namin ay tinext niya ako. Ang sabi niya aalis daw muna sila. Ang sabi niya, Mama Mia, ay may pupuntahan daw sila ng kaniyang mga magulang na isang family affair. Dahil ako ay galit na galit sa kanya noon dahil nga tinawag na naman niya akong makitid ang utak ko ay hindi ko siya nireplyan. Hindi ko siya nireplyan noon, Mama Mia, dahil ang totoo ay nagmamadali na rin ako noon.
Aalis din kami ng mga magulang ko at ng mga kapatid ko. May pupuntahan kaming isang reunion. Gustong-gusto kong replyan si Elaine pero alam ko na magiging away lang namin yon. Ayokong mag-away kaming dalawa. Ayokong masira ang araw na yon. Gusto ko mag-enjoy muna siya sa kung anumang family affair ang sinasabi niya. At ako din ay mag-e-enjoy muna kasama ang pamilya ko. Yun naman talaga ang gusto niya. Yung bigyan muna namin ng panahon ng mga pamilya namin dahil masyado pa raw kaming bata, lalo na siya. Mama Mia, first time ko po kasi noon na umattend ng reunion sa side ng papa ko. First time kong makilala ang ibang mga kapatid ni papa. Kasi yung iba, Mama Mia, ay galing pa sa ibang bansa. Yung iba ay galing pa sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Pagdating namin doon, Mama Mia, ay pinakilala na ako ng papa ko sa kaniyang mga kapatid. 9 kasing magkakapatid ang papa ko. 5 lang sa mga yon ang nakilala ko, Mama Mia, kaya may 3 pang hindi ko kilala. Pero ilang sandali pa ay gulat na gulat ako. Dahil may mga dumating. At ang mga dumating, Mama Mia, ay labis na nagbigay ng pagkagulat sa puso ko. Dumating si Elaine kasama ang kanyang mga magulang. Mama Mia, kumunot ang noo ni Elaine. Ako rin naman ay kumunot ang noo ko nung makita ko siya. Harold, anong ginagawa mo dito? Sabi niya nung hinila niya ako sa isang tabi. Di ba sabi ko sa'yo, Harold, wag na wag kang magpapakita sa parents ko dahil ayokong malaman nila na magkarelasyon tayong dalawa? Hindi pwedeng may makaalam, Harold. Bakit nandito ka? Tapos nandito ka pa talaga sa family affair namin? Sabi niya. Ano? Anong family affair? Family reunion namin to. Mama Mia, doon ay pareho kaming lumaki ang mga mata sa sobrang gulat. Pareho kaming hindi nakatinag at pareho kaming hindi nakapagsalita sa gulat na aming nararamdaman. Mama Mia, bigla na lang lumapit ang papa ko at ang mama ni Elaine. Doon ay pinakilala niya kami sa isa't isa. Mama Mia, ang mama ni Elaine ay inadapt pala ng iba nilang mga kamag-anak. Kaya nag-iba ito ng apelyido. Kaya naman hindi ko nalaman na magkapareho kami ng apelyido ni Elaine. Na yung middle name niya dapat ay pareho ng last name ko. Pero dahil nga adopted ang mama ni Elaine, ay binago ng mga adoptive parents niya ang kanyang apelyido. In short, Mama Mia, magkapatid po ang mama ni Elaine at ang papa ko. Mag-first cousin po kaming dalawa ng babaeng minamahal ko. First time po yun na nagkaroon kami ng family reunion. Kasi yung iba sa malayong lugar nagtatrabaho. Yung iba ay sa abroad. Yung iba kasing mga kapatid ng papa ko ay pinaampon sa iba't ibang mga tao dahil sa sobrang hirap daw ng buhay noon. At isa na nga sa mga pinaampon ay ang nanay ni Elaine na binago pa talaga ang apelyido at pangalan niya. Kaya naman, Mama Mia, wala talaga kaming ay ka-idea na magpinsan pala kaming dalawa dahil hindi kami parehas ng apelyido o ng middle name. Mama Mia, dun ko nalaman na sobra pala kung maglaro ang kapalaran. Sobra pala kung maglaro ang tadhana. Ang babaeng mahal na mahal ko, ang babaeng totoong nagbago sa akin, ay pinsan ko palang buo. At ang worst pa, Mama Mia, may nangyayari na po sa aming dalawa ni Elaine ng palihim. Oo, nagsisex na po kami ni Elaine nung magkarelasyon kaming dalawa. Nung malaman namin na magpinsan pala kami ay sobrang sakit ng naramdaman ko. Napaka-awkward nung mga panahon na yon. Hindi talaga ako lubos makapaniwala, Mama Mia. Akala ko panaginip lang.
Akala ko nangyayari lang ito sa pelikula o sa mga shows sa television. Pero hindi. Nangyayari pa rin pala ito sa totoong buhay. Mama Mia, habang nagpo-progress ang reunion na yon ay hindi na talaga ako nag-e-enjoy. Nasa isang sulok na lang ako at nanonood. Habang si Elaine naman ay hindi ko na mahagilap. Hindi ko alam kung nasaan siya. Tinawagan ko siya pero out of coverage area ang kanyang cellphone number. Siguro nga tulad ko ay nasasaktan din siya sa kanyang nalaman. Mama Mia, baka nga nandidiri si Elaine dahil alam niya na may nangyayari sa aming dalawa tapos magpinsang buo pala kami. Pero dahil mahal na mahal ko si Elaine, Mama Mia, ay hindi pa rin ako sumuko. Siya rin naman ay ayaw na sukuan ng relasyon naming dalawa. Masyado na kaming na-attach sa isa't isa. Masyado na naming minamahal ang bawat isa, Mama Mia. Kaya naman nung kinausap ko si Elaine kung ano ang plano niya, ang sabi niya sa akin, Mama Mia, ay ayaw niya akong iwanan. Pero kailangan daw namin yung gawin. Ayaw niya akong bitawan at ayaw niya akong hiwalayan dahil mahal niya ako. Elaine, mahal din kita. Mahal na mahal kita. Please, hindi naman natin kasalanan to eh. Wala naman tayong alam. Ngayon lang natin nalaman kung kailan malalim na ang nararamdaman natin para sa isa't isa. Siguro naman ni Elaine sapat ang pagmamahal na nararamdaman natin para ipaglaban natin kung ano man ang meron tayong dalawa. Oo, Mama Mia. Nagsuggest ako kay Elaine na ipaglaban namin ang nararamdaman namin at ang relasyon naming dalawa. Pumayag naman siya. Naging patuloy na palihim ang relasyon namin. Pero this time ay nakakapagkita na kami ng malaya dahil ang alam nga ng lahat ay magpinsan kaming buo. Nakakapunta na ako sa bahay nila. Mama Mia, oo, baboy po sa paningin ng iba. Pero kapag wala po ang parents ni Elaine sa bahay nila, may nangyayari po pa rin sa amin. Hindi namin kailanman isiniksik sa utak namin na magpinsan kami. Hindi namin yun matatanggap dahil mahal na namin ang isa't isa. Kaya patuloy ang naging relasyon namin. Patuloy kami, Mama Mia, sa aming lihim na pagtatagpo at pagniniig. Sa labas, para kaming magbarkada kung titignan. Magpinsan nga, hindi ba? Tuwang-tuwa pa ang mga magulang namin dahil naging close daw kaming dalawa agad sa isa't isa. Pero Mama Mia, kapag kaming dalawa na lang ni Elaine, dun nangyayari ang totoong bakbakan at dun lumalabas ang totoo naming nararamdaman. Hanggang sa mag-college na si Elaine. Mama Mia, nung mag-college na si Elaine ay patuloy pa rin ang relasyon naming dalawa. Pinaglaban namin ang relasyon namin. Hanggang sa nakaalam noon ang isa kong kapatid. Galit na galit ang kuya ko nung malaman niyang nakipagrelasyon ako kay Elaine. Ano ba, Harold? Hindi ka ba nag-iisip? Pinsan natin yung karelasyon mo. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Paano na lang kapag nalaman ng mga magulang niya at ni na mama at papa ang tungkol sa inyong dalawa? Nag-iusap ako sa kapatid ko na wag niyang sabihin. Please naman mahal namin ni Elaine ang isa't isa. Mahal? Baka lukso ng dugo lang ang nararamdaman niyo dahil magpinsan kayo. Pero kahit mahal niyo ang isa't isa, kailangan niyong palayain ang bawat isa dahil hindi kayo pwede. Pinsang buo kayong dalawa. Hindi ka ba nangingilabot? Batang-bata pa si Elaine, 3 taon ang agwat niyo. Pagkatapos, parang tinitake advantage mo siya? Sabi ng kapatid ko. Mama Mia, dun ko na-realize. Tama nga ang kapatid ko. Sinabi ko kay Elaine na alam na ng kapatid ko ang tungkol sa amin. Doon ay natakot siya. Sinabi ko rin sa kanyang na pag-usapan namin ng kuya ko. Doon namin na-realize, Mama Mia,
na kahit ano palang gawin namin, kahit pala na ipaglaban namin ang aming relasyon, ay hindi na noon mababago ang katotohanan na magpinsang buo kaming dalawa. At hindi kami pwede para sa isa't isa. Kung mali ang makipagrelasyon sa isang taong may commitment na o sa isang taong may asawa na, mas mali ang relasyon naming dalawa. Mali sa mata ng tao. Mapapahiya ang mga pamilya namin. Mali rin sa mata ng Diyos, sabi ng kuya ko. Kaya naman, Mama Mia, kahit masakit, kahit mahirap, nag-decide kaming dalawa ni Elaine na maghiwalay na lamang. Nag-decide kaming dalawa na tatapusin na namin ang aming relasyon hanggat wala pang masyadong tao na nakakaalam. Nangako naman ang kuya ko na pananatilihin niyang lihim ang tungkol sa aming dalawa ni Elaine, na walang makakaalam nito at ibabaon na namin ito sa hukay. Isasama na namin ito sa magiging hukay naming tatlo ang tungkol sa naging nakaraan namin ni Elaine. Mahal ko siya, Mama Mia. Mahal na mahal rin niya ako. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Pero kahit anong pilit namin, wala rin kaming magagawa dahil hindi kami pwedeng dalawa. Kahit na wala naman kaming idea nung una na magpinsan pala kami, kahit na hindi naman namin sinasadya na mahulog sa isa't isa at mapamahal sa isa't isa, kahit hindi naman namin kasalanan na nagkaroon kami ng relasyon, ay kasalanan pa rin kapag ipagpapatuloy pa namin ito ngayong alam na namin ang totoo. Mama Mia, kahit masakit, kahit mahirap ay naghiwalay kaming dalawa ni Elaine. Nakipaghiwalay kami sa isa't isa. Mama Mia, hindi ko na rin siya tinitext. Nag-change rin ako ng number at nag-change rin siya ng number. Ilang beses kong gustong puntahan si Elaine pero pinipigilan ko ang sarili ko. Sabi ko sa kuya ko, tulungan niya ako. Mula noon ay hindi ako iniiwan mag-isa ng kuya ko dahil ayaw niya raw na maulit pa ang pagkakamali ko. Kaya lang, Mama Mia, wala pang 2 buwan mula nung magkahiwalay kaming dalawa ni Elaine, ay nabalitaan namin mula sa papa ko na galit daw ang mga magulang ni Elaine. Dahil ang akala nila na mahinhin nilang unika-iha, ang akala nilang mabait at disenteng babae ay hindi raw pala disente. Dahil nagpabuntis ito sa kung sino. Mama Mia, nagkatinginan kami ng kuya ko nung sabihin yun ng papa ko. Harold, hindi ba't naging close kayong dalawa ni Elaine? Lagi kayong magkasama nung mga nakaraang buwan. Baka naman alam mo kung sinong karelasyon niya. Baka naman alam mo kung sino ang ama ng dinadala niya. Tanong ng papa ko. Po, hindi ko po alam eh. Hindi naman kami laging magkasama. Oo, may mga pagkakataon na pinupuntahan ko siya sa bahay nila pero kapag naman nasa school siya, hindi naman kami nagkikitang dalawa. Pagsisinungaling ko sa papa ko. Humuko noon ang kuya ko at nagkukunwaring may ginagawa. Alam ko, Mama Mia, na kinakabahan din siya noon. Kinakabahan din siya na baka mabulgar na ang sikreto naming dalawa ni Elaine. Alam mo, iba din yang si Elaine, no? Ang sabi mahinhin daw yan. Ang sabi mabait na babae daw yan. Pero bakit ganon? Bakit nagkaroon siya ng karelasyon na hindi man lang niya sinasabi sa mga magulang niya? Mama Mia, nung sinabi ng papa ko na nasaktan daw ng mga magulang niya si Elaine dahil daw sa pagbubuntis nito at hindi nito sinasabi sa kanila kung sino ang ama, ay nalungkot talaga ako. Nagpaalam ako sa papa ko. Ang sabi ko, dadamayan ko muna si Elaine. Pumayag naman si papa pero ang kuya ko ang pumipigil sa akin. Kaya lang, Mama Mia, dahil mahal ko si Elaine ay hindi rin nagawa ni kuya ang pigilan ako na puntahan siya. Ayokong harapin niya yon ng mag-isa. Nung puntahan ko siya sa bahay nila ay tinanong ako ng galit na galit kong tita. Harold, sino ba talaga ang boyfriend itong pinsan mo? Kahit anong tanong ko, ayaw na ayaw niyang sabihin.
Baka gusto niya na ako mismo ang pumunta sa school niya para malaman kung sino ang lalaking lagi niyang kasakasama. Doon ay kinabahan ako. Kaya naman Mama Mia, nag-imbento na lang ako ng pangalan. Ang sabi ko ay sinabi sa akin ni Elaine nung isang araw ang tungkol sa pagbubuntis niya. Sinabi ko ang isang pekeng pangalan at sinabi ko wala na ito doon at naka-boarding house lang at lumayas na. Noon ay mas lalong nagalit ang tita ko. Napaka-irresponsable daw pala ng ama ng magiging apo niya. Gustong gusto ko nang umiyak noon Mama Mia, pero natatakot ako na baka makahalata sila. Kaya naman pinuntahan ko si Elaine sa kwarto niya. Pinayagan naman ako ng tita ko at ang sabi niya kausapin ko raw si Elaine. Nung mag-usap kaming dalawa, ay mariin niyang sinabi sa akin na wag raw akong aamin na siya, na ako ang ama ng pinagbubuntis niya. Hindi tayo pwedeng mabuko, Harold. Hindi pwedeng malaman ng mga pamilya natin. Nasaktan ko na ang mga magulang ko dahil sa maaga kong pagbubuntis. Pero alam ko mas triple ang sakit na maibibigay ko sa kanila kapag nalaman nilang ikaw ang nakabuntis sa akin. Sabi niya. Naiintindihan ko naman ang ibig sabihin ni Elaine Mama Mia. Kaya naman naging tahimik lang ako. Hanggang sa nagkahiwalay na nga kami ng tuluyan dahil nala siya ng mga magulang niya sa probinsya sa Mindanao. Ang sabi ng mga magulang niya ay doon na muna si Elaine at doon na raw sila titira para makaiwas sa gulo at makaiwas sa chismis. Hanggang sa lumipas ang mga taon Mama Mia, wala na kaming naging balita ni Elaine sa isa't isa. Ang huli kong nalaman ay nanganak na ito. Gustong gusto kong bisitahin ang anak namin. Pero alam ko Mama Mia na magdududa ang lahat kapag ginawa ko yun. Mas lalo akong naiyak at nalungkot nung nalaman ko na special child ang anak naming dalawa ni Elaine. Masakit para sa akin yun. Naisip ko nga noon Mama Mia, hindi kaya yung bata ang tumanggap ng parusa namin ni Elaine mula sa langit? Nung kinausap ko ang kuya ko, ang sabi niya wag ko raw isipin yun. Isipin ko raw na blessing din ang batang yun. Lumipas ang mga taon, nakagraduate na ako ng college. Mama Mia, hanggang sa may makilala ako. Hanggang sa nagkaibigan kaming dalawa. At ilang buwan lang mula nung maging magkarelasyon kami ay nabuntis ko siya. At nagpakasal kaming dalawa. Ngayon Mama Mia ay may asawa na ako at meron na akong anak. Pero noong nakaraang taon lang, nakita ko na naman ang babaeng kailanman ay hinding-hindi ko makakalimutan. Ang babaeng una kong minahal ng lubusan. At ang babaeng hindi ko naman pwedeng mahalin at angkinin dahil nga bawal. Kasi pinsan ko siya. Si Elaine Mama Mia. May asawa na rin siya. 3 na ang kanilang anak. 4 yung sa amin ni Elaine. Hanggang ngayon, Mama Mia, ay wala pa rin nakakaalam tungkol sa naging sikreto namin ni Elaine. Yung kuya ko ay nasa Canada na. Kailanman ay wala rin daw siyang pinagsabihang iba. Nakita kami ni Elaine nung magkaroon ng grand reunion last year ang pamilya ng papa ko. Mama Mia, dun ko rin unang nakita ang anak ko. Magpipitong taon na po siya. Maganda siyang bata, kaya lang special child talaga siya at palaging nagtatantrums. Manang-mana siya kay Elaine Mama Mia. Napakagandang bata niya. Naging instant close kaming dalawa. Buti na lang at wala namang nagduda. Nung kinausap ko si Elaine, ang sabi niya ay huwag na naming pag-usapan pang tungkol sa nakaraan. Dahil kapag lalo pa yun naming pinag-uusapan ay baka may makaungkat pa nun at baka magkalaglagan pa at magkaalaman. Mama Mia, ang totoo niyan. Kahit ngayon ay binabagabag pa rin ako ng konsensya ko. Kahit ngayon ay ramdam ko pa rin sa sarili ko na hindi ako buo. Dahil may isang bata akong inabandona. Buti na lang talaga at mahal ng asawa ni Elaine ang anak namin.
Lagi kong napapanaginipan ang anak namin mula nung makita ko ito nung December. Sa ngayon, Mama Mia, hindi ko alam kung darating bang pagkakataon na maamin din namin ni Elaine sa bata at maging sa mga kamag-anak o pamilya namin ang tungkol sa nakaraan naming dalawa. Ang tungkol sa bagay na matagal na naming inililihim. Ang tungkol sa bata na naging bunga ng bawal naming pagsasama noon. Hindi ko masasabi, Mama Mia, na hindi ko na mahal si Elaine. Dahil lang totoo nung nakita ko siya ulit ay muling tumibok po ang puso ko. Kaya lang ngayon, mas mayroon na po akong kontrol. Mas meron na rin po akong dahilan para pigilan ang aking nararamdaman. Ang anak ko at ang asawa ko. Nandun pa rin ang pagmamahal at pag-aalala ko kay Elaine. Pero this time, Mama Mia, pinipigilan ko na ang lahat. Dahil alam ko, marami na ang masisira naming dalawa. Maraming buhay na ang mapapariwara. Maraming buhay na ang maaapektuhan. Hindi lang sa akin, hindi lang kay Elaine, hindi lang din sa aming mga asawa at hindi lang din sa aming mga magulang at mga kapatid, kundi maging ang aming mga anak na. Lalong-lalo na ang anak naming dalawa ni Elaine. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng panahon para basahin at ikwento sa iba itong naging kwento naming dalawa ng pinsan ko na minsan kong minahal ng buong buo. Ang inyong masugid na tagapakinig, Harold. Nakakakilabot, nakakalungkot ang kwento ni Harold. Totoo nga naman talaga na may mga pag-ibig na hindi talaga itinadhana dahil kahit anong gawin natin, kahit ipagpilitan pa natin ay wala talaga tayong magagawa. Kahit sabihin pa natin na hindi tayo mabubuhay kung wala ang taong yon, hindi pa rin pwede. Tulad ng naging kwento ni Elaine at ni Harold. Hindi talaga sila pwede dahil magpinsan silang buo. Bagay na ipinagbabawal hindi lang ng ating batas, kundi maging ng Panginoon. Harold, naway isang araw ay masabi mo rin sa anak niyo ni Elaine na ikaw ang kaniyang ama. Pero sa ngayon, alam ko na hindi mo pa yun magagawa. Alam ko na mas poprotektahan mo ang nakakarami kaysa sa sarili mong guilt at sa sarili mong konsensya. Nawa po ay darating ang araw na magiging maayos din ang lahat. Ganun naman talaga. Hindi pa raw tapos ang isang bagay kapag hindi pa naaayos. Kaya naman, huwag kang mag-alala kung hindi pa naayos ang lahat. Dahil ibig sabihin lang nun, may karugtong pa yon at hindi pa yun tapos. Hindi ko ibig sabihin na karugtong sa pagmamahalan yung dalawa ni Elaine. No. Dahil bawal yun. Panindigan mo na lang ang pamilya na meron ka. Hingi mo na lang sa Diyos ng paulit-ulit ng tawad ang mga nagawa mo. Maraming salamat sa iyo at sa pagtitiwala mo nitong ating munting channel para maibahagi ang kwento ng buhay mo. Kung ikaw na nakikinig ngayon, kung nagustuhan mo ang kwento ni Harold, please do click the like button and click the share button. I-share mo po sa iyong mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kapatid, para naman dumami tayo dito sa ating munting channel at munting community. Kung meron ka ring sarili mong kwento, huwag kang mag-atubili na ikwento yan, isulat mo lang, tapos i-email mo mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag mo ring kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel, mag-click ng notification bell para lagi ka ring updated sa bawat video na ating i-upload. At isa pa po, kung meron po kayong oras, marami na po tayong mga videos na nai-upload dito sa ating channel. So kung meron po kayong oras, gusto nyo po na magpalipas ng panahon, ng pagkabagot, magkumuha ng inspirasyon, o magliwaliw lamang at maglibang, nako, manood po kayo o makinig po kayo sa mga kwento natin. Click the Mamma Mia CDO link below. Pagkatapos ay idadirect ka na nun sa ating mga videos na umaabot na ng 200 plus. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa walang sawa niyo pong pagsuporta nitong ating channel. Ako pong muli ang inyong nag-iisang Mamma Mia. Magandang araw sa inyong lahat.